Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagpanubay sa aming buhay patungo sa lugar na ito. Noong nagtungo po kami sa kapahamakan dahil sa aming mga kasalanan, inligtas niyo po kami sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo at pinakalooban niyo po kami ng panibagong buhay at panibagong layunin hanggang humarap po kami sa inyong pagbalik. Sa araw na ito, dinala niyo po kami dito upang makinig kami ng inyong salita at makaroon ng banal na pakikitungo sa isa't isa sa inyong pangalan. Samahan niyo po kami sa oras na ito upang makakita po kami ng pakilos ng Panginoon sa amin, upang makakita po kami ng maluwalhating kaluwalhatian na nasa inyo. Nandito po kami sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming puso at mata at pagkalooban niyo po kami ng kalakasan, karunungan at kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Marcos chapter 1. So, Marcos chapter 1, verse 35. Magmula verse 35 hanggang verse 39. From verse 35 hanggang verse 39, babasahin ko po ito para sa inyo. Marcos chapter 1, from verse 35 hanggang 39. Kung wala po kayong Bible, makinig lang sa magandang boses. Okay? Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar. Ay doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamaan niya. Siya ay nagtakpuan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako ay makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako ay naparito. At napunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanila mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. So, sa araw na ito, yung pag-aralan po natin tungkol sa buhay ni Jesucristo. Kung anong ginawa ni Jesus sa kanyang buhay sa lupang ito. So, nakaraang linggo po, mula nung Lunes hanggang Friday, so naganap ng Bible seminar po dito sa Balele. Pangalawang Bible seminar po ito. Last Bible seminar sa September. At ito po yung pangalawang Bible seminar. Nakaraang linggo. Si Pastor Jano po ay nagturo ng aral ng Ebanghelyo. Yung target po natin nakaraang Bible seminar ay yung mga taga dito sa Balele.
So, mula nung nagpunta po ako dito sa Batangas, 2017, since 2017, di ba 2017, 18, medyo busy po tayo sa mga gawain dito. New Year Retreat, Summer Retreat, maraming mga gawain. Tapos yung kulang pa yung mga facility dito. Kaya medyo busy rin po ako sa ganung mga preparation para sa mga gawain ng Philippine Life Mission. Kaya kahit nabigat po yung puso ko, kahit may pasan po ako sa puso ko para sa mga taga sa Balele. Di ba malapit po sila dito. Alam naman nila na may malaking church dito. Pero hindi pa ligtas karamihan po ng mga taga dito. Pakitaas yung kamay yung mga taga Balele. Taga Balele. Sige. Palapakan po natin sila. Taga Tinurik. Ay, karamihan. taga Lipa. Ay, taga Batangas City. Meron din po. Taga Santo Tomas. Meron din. Taga Lipa. Ako. Hanggang ngayon po, karamihan po ng mga miyembro ng Tanawan Church ay taga Tinurik dahil doon po tayo nag-umpisa. Yung doon po sa Tinurik, nag-umpisa po yung Bible study, Bible seminar. Pero ngayon po, may kalooban ng Diyos kung bakit itinayo niya ganitong kalaking retreat center dito sa Tanawan, Barangay Balele. Yung itong malaking retreat center, hindi lamang po para sa summer retreat o New Year retreat. So, yung unang purpose ay para sa malaking gawain ng Life for Mission. Para sa summer retreat, para sa New Year retreat. Yung unang summer retreat po, alam niyo po ba kung ilang taon unang summer retreat dito ng Philippine Life Mission? So 2010 po yung unang summer retreat doon sa Cavite. Bago pa may church building, yung dating church ng Cavite, maliit lang siya. Tapos may bakanteng lupa. Doon po nagtayo ng tolda. Doon po nagtayo ng toldang bamboo. Tapos 150 na kasama sa buong Life for Mission. 150 lang. 150 lang po registration sa unang summer retreat. Pagkasama po yung Naga, Bicol Summer Retreat, 250. Yan po yung pinakaunang summer retreat ng Philippine Life for Mission. Pero next year, yung 250 ay naging 500. Yung next year, yung 500 naging 1,000. Kaya, yung pinaka-huling summer retreat po dito ay 2019 po. 2019 yung pinakahuling summer retreat po dito. Tapos 2020, wala. 2021, wala. Sana, next year, babalik po yung summer retreat. Kaya yung huling summer retreat po dito ay 2,500 dito. Tapos yung Bicol, mga isang Bisayang area, total 4,000 po yung registration. Anyway, sa loob ng 2 years,
ito yung retreat center, itong malaking lugar ay hindi po ginamit para sa gawain. Kahit Sunday service po dito, hindi po matagal na nandito po tayo sa covered court sa Sunday service. Kaya sayang. Sayang. Kaya ibinigay ng Diyos sa akin isang prayer. So, paano? Ito yung summer retreat, yung retreat center. Paano mapuno? Paano pupunuin natin yung itong retreat center ng maraming kaluluwa? Tapos, yung mga maraming tao dito sa Balele, tapos yung ibang mga barangay, kahit sa loob ng Tanawan City, maraming barangay, kaya paano yung mga kaluluwa sa iba't ibang barangay na hindi pa ligtas? Paano po sila? Kailangan po natin isama sila sa ating prayer. So, lalo na po, yung mga pamilya muna, saka yung mga kamag-anak natin, saka yung kapitbahay, unti-unti, palaki natin yung ating prayer. Sa una, ako muna. So, dapat ako muna maligtas. Sure. Pagkatapos, kung sure na po ako maligtas, sino po ang kasunod? Kung ako po ang sure na ligtas, sino po yung kasunod? Boyfriend? Girlfriend? Hindi po, yung nanay, magulang ko muna. Yung mahal ko sa buhay. Yung mahal ko sa buhay ay dapat isama natin sa kaharian ng Diyos. Yung anak, yung kapatid, kamag-anak. Yun po ang ating prayer ng matagal. Mula nung ipinanganak muli tayo hanggang ngayon. So, dito po, chapter 1, Marcos chapter 1, verse 38. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako ay makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito, ako ay naparito. Pansinin po natin, ano po yung purpose? Ano po yung sabi ni Jesus? Ano po yung kanyang trabaho? Ano po yung kanyang mission? Sabi niya, dahil dito, narito ako. Dahil dito, nabubuhay ako. Meron po siyang purpose. Meron po siyang layunin sa kanyang buhay. Tara na, sabi ni Jesus, tara na, pumunta tayo sa ibang barangay. Mag-Bible seminar naman tayo doon. Dahil dito, nandito ako. Parang ganun po yung sabi ni Jesus. Tara na, mag-Bible seminar po tayo sa ibang mga municipal, sa ibang province, sa ibang kapitbahay. Tara na, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan para ako ay makapangaral din naman doon. Dahil dito, ako ay naparito. Malinaw po yung mission, malinaw na po yung mission ni Jesus. Alam po ni Jesus kung bakit po siya nabubuhay sa lupang ito. Balik po tayo dito mamaya. Pumunta po tayo sa Mateo. Pumunta po tayo sa Mateo chapter 20 verse 28. Mateo chapter 20 verse 28. Babasahin ko po, Mateo chapter 20 verse 28. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran,
kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ito din po sinabi ni Jesus, kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkod, kundi upang maglingkod. Sino ito? Anak ng tao? Si Jesucristo. Si Jesus ay naparito. Naparito, ibig sabihin, si Jesus ipinanganak sa mundong ito. Ipinanganak siya sa mundong ito, naparito siya sa lupang ito upang maglingkod. Paano siya naglingkod sa atin? Upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Pantubos. Okay? Yung pantubos. Sa English po, ano po yung pantubos sa English? So, ransom. Di ba? Ransom. Yun po yung pantubos. Hinihingi ng Abu Sayyaf. Ransom money. Pantubos. Sa madaling salita, si Jesus po, ipinanganak siya sa mundong ito upang mamatay siya. Paano? Paano ipinanganak para mamatay? Kung kamatayan lang yung purpose ng buhay niya, bakit ipinanganak siya sa mundong ito? Dapat mabuhay ng mabuti. Dapat mabuhay ng mahaba. Dapat mabuhay ng masaya. Bakit ipinanganak si Jesus para lang mamatay? Mahirap itong maintindihan. Anong uri ng purpose na iyan? Anong uri ng purpose? Dapat ipinanganak siya para maging masaya, para maging malakas, para mag-enjoy ng magandang buhay, mahabang buhay, malakas, maginhawang buhay. Yun ang dapat purpose ng isang tao kung bakit ipinanganak sa mundong ito. Pero si Jesus po, ipinanganak siya, naging tao siya sa mundong ito, pumarito siya sa mundong ito para lang mamatay. Anong uri ng purpose ito? Naging tao siya para mamatay. Yun po ang purpose niya. Dahil kung hindi siya namatay sa cross, wala po tayong paraan na makapunta sa langit. Wala po tayong paraan na makapunta sa langit. Upang ibigay ang kanyang buhay, na pantubos sa marami. Sino po itong marami? Tayo. Okay. Upang tubusin niya yung ating mga kasalanan, upang tubusin niya tayo. Dahil kung wala si Jesus, wala tayong pag-asa. Mapupunta po tayo sa impyerno. So, yan po yung purpose ni Jesus. John 3:16. John 3:16. Kahapon po, yung high school fellowship, nakita ko yung meron silang special fellowship. Tuwing may special fellowship, meron silang memory verse. Narinig ko, marami sa kanila nasa ulo, isinaulo yung memory verse. Pwede ba yung high school dito? Pwede ba yung high school dito? John 3:16. Tagalog o English? Tagalog version? Pwede? Tagalog version. High school po. So, 3, 2, 1. Ay, sabay-sabay tayo, yung high school. Sabay-sabay. Pag ilan lang, mahina. Yung high school, tingnan niyo po.
Yung tutulang high school chapter, John chapter 3, verse 16. Okay, ready na? Lahat ng high school? 3, 2, 1. Sapagkat okay, palapak po natin. So, sinabi ko sa iyo, John 3:16 ay pinakamahalagang talata sa buong Biblia. Okay? Pag na-compress po natin yung buong Biblia, yun ang magiging John 3:16. Okay? Yung John 3:16 ay pinakamahalagang essence sa buong Biblia. Kaya sana, isaulo natin ito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Gayon. God, so, sa English po, so loved the world. Okay? So loved the world. God so loved the world. Sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya, ang tanong po natin, minamahal daw ako ng Diyos, pero bakit may sakit ako? Saan lang gumaling ako? Yun po yung question po ng marami. Sabi sa Biblia, minamahal ako ng Diyos. Sabi niya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Pero bakit may sakit ako? Dapat, pagalingin niya ako kung minamahal niya ako. Yun po ang tanong ng maraming tao. Kung minamahal niya ako, talaga, dapat may trabaho ako. Bakit wala akong trabaho? Bakit hindi niya ako binigyan ng trabaho? Bakit nahirapan ako na lubog-lubog ako sa mga utang? Yun po ang question po ng maraming tao. Bakit may sakit pa rin sa tuhod? Bakit may bakit may high blood ako? Bakit ganitong kagulo yung buhay ko kung minamahal ako ng Diyos? Yung family ko, broken family. Lumaki ako sa broken family. Minamahal ba talaga ako ng Diyos? Yun po ang tanong ng maraming tao. Siguro, tayo rin naman po noon, di ba, bago po tayo naligtas, meron din po tayong ganong question sa puso. Minamahal ba talaga ako ng Diyos? Hindi ko naramdaman Hindi ko naramdaman yung pag-ibig niya. Sabi lang sa Biblia, minamahal ako ng Diyos. Pero may sakit ako, nahirapan ako. Tapos yung financially lagi, hirap ako. Magulo ang buhay ko. Bakit ganito yung buhay ko? Kung minamahal ako ng Diyos. Dapat walang problema, dapat maayos, dapat pag humingi ako pag nag-pray ako sa Diyos, dapat agad-agad sagutin niya ang yung prayer ko. Maling pakaunawa tungkol sa Diyos. Meron po siyang mas malaking plano para sa atin. Alam niya kung ano ang mas kinakailangan po natin. Alam ng Diyos kung ano ang mas mahalaga sa atin. Kaya ang gusto niyang ibigay sa atin, hindi po yung ating hinihingi sa Kanya. Kasi po yung ating hinihingi sa Kanya ay puro makamundong blessing lamang. Yung ating hinihingi sa Diyos ay ano po? Makamundong blessing. Ano po? Trabaho, kalusugan, maginhawang buhay. Okay. Yung ganitong bagay po, trabaho, yung malakas na katawan, at maginhawang buhay, kahit sa labas ng church, meron na po maraming paraan, kahit hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kahit hindi po tayo naniniwala sa Diyos,
Maraming mga tao, unbelievers, ay mas maginhawa yung kanilang buhay. Mas malakas yung kanilang katawan. Mas masaya sila. Ang gusto ng Diyos ibigay sa atin, hindi po ganong material na blessing. Ano po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin? Upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan. Hindi po yung pansamantalang masayang buhay sa mundong ito. Okay. Yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tamang relasyon po natin sa Diyos. Okay. Yun po ang gusto ng Diyos ibigay sa atin, buhay na walang hanggan. Walang hanggan, blessing. Makalangin na blessing. Yun po ang gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kaya para sa purpose na ito, pumarito si Jesus sa mundong ito. Ibigay niya ang kanyang tanging anak, si Jesus. Kaya inalis niya yung kasalanan ng buong salibutan. Tapos tinubos niya yung ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Okay. At sinasabi ng Diyos dito sa Biblia na pinatawad na kita. Okay. Tinubos na kita. Kaya manumbalik ka sa akin. Yun po yung invitation po ng Diyos sa mga tao. Tinubos na kita, kaya manumbalik ka sa akin. Isaiah chapter 40. Pumunta po tayo sa Isaiah chapter 40. Verse 20. So, 53 muna, Isaiah 53. Lumang Tipan, Isaiah chapter 53. Verse 5 and 6. Chapter 53, verse 5 and 6. Ito po yung gospel verse. Chapter 53, verse 5 and 6. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga paksuay, siya ay binugpog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, upang isa sa atin, bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan. Ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yung tupang naligaw, ito po yung nakita ko po na tamang term na nagpapaliwanag tungkol sa kalagayan ng tao. Tupang naligaw. Yun po yung dating buhay natin. Tupang naligaw. Dati po natin buhay ganito, tupang naligaw. Kaya lumihis sa kanyang sariling daan. Sariling daan. Kanyang-kanyang daan.
Kanyang-kanyang plano, kanyang-kanyang isip, my way. Ganito yung buhay ko. Okay? Tupang naligaw. May pastor, may tagapag-alaga, pero ayaw niya manatili sa ilalim ng alaga ng pastor. Mas gusto niya sarili niyang paraan. Sarili. Kaya maraming plano. Maraming sariling plano. Sariling pananaw. Ganito ako. Ganito ako. Kailangan po natin respeto sa isip ng iba. Pero, kailangan din po natin ibigay mas malaking pansin sa salita ng Diyos. Ito po, salita ng Diyos, yung yung pamantayan, pinakapamantayan. Kaya yung mga sinabi ng hangal sa Lucas, 'di ba? Gigibain ko. Sabi po niya, 'di ba? Yung dating kamalik ay maliit lang. Kaya hindi ka siya sa dating kamalik yung masaganang ani. Kaya anong plano niya? Gigibain ko yung dati kong kamalik. At magtatayo ako ng mas malaking kamalik, doon titipunin ko lahat ng mga ari-arian. Magandang plano, di ba? Okay. Yung isip po niya, yung puro makalupang bagay lang. Ang problema sa kanya, masaganang ani, maliit lang yung kamalik. Yan ang problema sa kanya. Kaya ito yung gagawin ko. Yung plano niya, para malutas yung problema niya. Gigibain ko yung dating kamalik. Magtatayo ako ng mas malaking kamalik. Parang ganun. Gigibain ko yung dating bahay. Magtatayo ko ng mas malaking bahay. Aalis ako sa dating trabaho kasi maliit lang yung sweldo. Tapos maghahanap ako ng mas magandang trabaho na mas malaking kita. Para yun lang po yung takbo ng isip ng maraming tao. Anong trabaho mas maganda? Anong trabaho mas malaking sweldo? Anong hospital mas magaling? Anong gamot mas mabisa sa sakit? Anong school mas maganda? Anong luto mas masarap? Anong damit mas maganda? Anong cellphone mas maganda? Okay. Magtatayo ako ng mas malaking kamalik at doon ko titipunin yung mga sweldo, magandang trabaho, ipon-ipon. Pag malaki na yung ipon, masaya na, magsaya ka, kumain ka, uminom ka, parang successful po yung buhay niya. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Hangal ka, hangal. Hangal naman, hangal. Maganda yung trabaho mo. Maganda yung plano mo dyan. Maganda yung plano mo. Pero bakit sabi ng Diyos, hangal? Sa gabing ito, ngayong gabi, mamaya, kukunin ko yung kaluluwa mo. Ngayon, mamayang gabi, kukunin ang kaluluwa mo. Magiging araw ito yung araw ay magiging huli mong araw. Kung gano'n, yung mga iniipon mo, yung mga inihanda mo, yung mga akala mong nasa iyo, okay? Yung mga bagay na akala mo lang nasa iyo, sa iyo, saan kaya mapupunta yon? Hangal ka naman, hangal. Mahalaga po yung purpose. Yung mga kabataan dito, bakit nag-aaral po kayo? Bakit nag-aaral po kayo ng module? Para hindi pagalitan ka ng magulang. Tama ba? Kasi kung hindi ka nag-aaral, galit na galit si mama, papa sa'yo. Magpaksak.
Yun pa ba yung purpose ng buhay mo? Yun pa ba yung purpose ng pag-aaral mo? Para lang maiwas yung galit ng mama? Hindi po. Dapat may purpose. Yung mga nagtatrabaho dito, ano po yung purpose ng trabaho nyo? So, kailangan po natin palawagin yung ating pananaw. Dati, yung ating pananaw yung my future, yun lang inisip. Future ko. Future ng family ko. Gusto kong maging tulong sa magulang, gusto kong maging tulong sa mga kapatid. Okay. Sa pamagitan ng trabaho na ito, tutulungan ko yung magulang ko, tutulungan ko yung mga kapatid ko. Maganda po yan, maganda. Pero, palawagin po ninyo yung pananaw sa buhay. May purpose. Si Jesus po, may purpose po siya. Bakit pumarito siya sa mundong ito? Yung purpose po niya, kung bakit pumarito siya sa mundong ito, ay may kinalaman sa atin. Namatay siya sa cross, tapos iniwanan po niya ang magandang regalo sa lupa. Sabi niya, sinabi ng Diyos sa atin, iniwanan ko yung regalo dyan sa lupa, kaya kunin mo yan, kunin. Yun ang pinakamahalagang regalo. Yung regalo na yan ay binili ko sa dugo ko, sa buhay ko. Napakahalaga yan. Kaya habang buhay pa sa mundong ito, dapat hanapin mo yan at dapat matakpuan mo yan bago mamatay. Regalo na yan. Napakahalaga yan. Iniwanan ko sa buhay mo. Ano po yan? Buhay na walang hanggan. Dapat makamtan po natin yan. So, balik po tayo sa Marcos. Balik po tayo sa Marcos. Chapter 1. Marcos chapter 1 verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar. At doon ay nanalangin. So, madilim pa siyang gumising. Madaling araw po ito. Madilim pa, madaling araw. Gumising po siya, lumabas. At nagtungo siya sa ilang na lugar. Ilang na lugar, tahimik na lugar. Tahimik. So, ano po yung ginawa ni Jesus doon sa ilang? Nag-pray. Nanalangin po siya. Opening prayer. Ito po yung opening prayer. Kahit busy-busy po siya sa kanyang trabaho, pero itinalaga po niya itong ganitong oras. Yung quiet time, some quiet place para makaroon ng fellowship sa Diyos. Sinabi ni Pedro sa kanya, hinanap siya ni Simon at ng mga kasamaan niya, siya ay natakpuan nila. Sinabi sa kanya, hinanap ka ng lahat. Hinahanap ka ng lahat. Okay. Bakit po hinahanap si Jesus ng maraming tao? Ano po yung bakit dinadalangin si Jesus ng maraming tao? Ano po yung purpose ng maraming tao ay nagdadasal sa Diyos? Iba't ibang uri ng purpose. May taong naghahanap kay Jesus para gumaling sa sakit. May taong naghahanap sa Diyos para mawala yung problema. Pag walang problema, hindi siya hinahanap. Kung may problema, hinahanap,
si Jesus ng mga tao. Parang vulcanizing shop. Vulcanizing. Kailan po tayo pupunta sa repair shop? Yung mga tatay po dito, kailan po dinadala po ninyo yung sasakyan sa repair shop? Pag may sira. Pag may sira, doon lang pupunta tayo sa repair shop. Kung walang sira, ay walang dahilan bakit pupunta sa repair shop. Parang ganun po, nagdadasal po tayo sa Diyos minsan pag may problema. Pero pag walang problema, kalimutan mag-pray. Pag walang problema, kalimutan mag-pray. Pag may problema, gumigising po tayo doon. Ang Diyos po ba, si Jesus po ba, may-ari ng repair shop? Parang repair shop, parang may-ari ng hospital. Pag may sakit, doon na tayo pumunta sa hospital. Pag walang sakit, wala. Yung Christian living po, hindi po gano'n. Hindi po gano'n. Yung Christian living ay daily, araw-araw, 24 hours. Okay? Sabi ni Apostle Pablo, manalangin kayong, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. So, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay, magpasalamat. Pero verse 38 po, biglang sinabi ni Jesus sa kanila, pumunta tayo sa ibang mga lugar, ibang bayan. Pumunta tayo sa ibang bayan. Pumunta tayo sa ibang barangay. Nagturo si Jesus dito sa barangay, isang lugar, tapos sabi niya sa ibang barangay, sa ibang municipal, pumunta tayo. Sino pong meron sa ibang barangay? Sino pong meron sa ibang karatig bayan? Kaluluwa. Yung kaluluwa po yung pinaka-target po ni Jesus, kaluluwa. Kaluluwa. Okay? Yung kaluluwa po, lagi iniisip ni Jesus, kaluluwa. Dahil yun po yung pinakamahalaga, kaluluwa. Yung spirit. Sa mata ni Jesus, sa mata ng Diyos, yung kaluluwa po yung pinakamahalaga, kaluluwa. Hindi po yung ating katawan. Yung katawan po ay container lang, container. Yung katawan po ito ay container lang, container. Parang wrapping paper lang, wrapping paper. Laman ito, laman. Kahit anong condition po ng itong container, yung container po ay masisira. Ang mahalaga po ay laman sa loob ng itong container. Alin po ba yung laman? Ano po yung laman? Espiritu. Laman po ay mas mahalaga? Laman. Yung itong katawan, panlabas na pakatao ay naluluma, nasisira. 2 Corinthians, pumunta po tayo sa 2 Corinthians. Chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Hanggang 18 po, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18 po, babasahin ko po. Kaya't kami ay hindi pinanghihinan ng loob, bagamat ang aming panlapas na pakataw ay nalulubog. Ang aming panloob na pakataw ay binabago sa araw-araw. Panlabas na pakatao. Panloob na pakatao. Okay? Panlabas na pakatao. Ano po yun? Ito, laman. Ito yung panlabas na pakatao, nakikitang katawan. Panlabas na hitsura. May magandang laman,
may matabang laman, may payat na laman, may matangkat na laman, may maliit na laman. Iba-iba yung condition ng nitong laman. Iba-iba yung kulay ng balat. Okay? Ang nakikita po natin sa Facebook ay ito, panlabas na pagkatao. Yung nakikita sa Facebook, yung panlabas na pagkatao, yung buhay ng panlabas na pagkatao. Pero, meron po tayong panloob na pagkatao, panloob, inside. Ano po ito? Spirit. Kamusta ba yung spirito mo? Kamusta ba yung panloob na katawan mo? Pagkatao mo. Panloob na pagkatao mo, kamusta na? Yung panlabas na pagkatao, maganda na. Pogi na. Maganda na. Malakas. Okay? Pero yung ating panloob na pagkatao, kamusta na po? Baka gutom siya ngayon. Yung panloob na pagkatao mo, baka uhaw na siya sa salita ng Diyos. Baka nalulubog na sa kasalanan na nakatago. Kailangan po natin suriin yung ating panloob na pagkatao, spirito. Kamusta na yung spirito ko? Para sa ating katawan, para sa ating panlabas na katawan, so kumakain tayo, di ba? Natutulog tayo, kailangan pahinga. Okay. Tapos naliligo tayo para mawala yung amoy. Tama po? Para mawala yung amoy, naliligo tayo. Pero paano yung amoy sa ating spirito? Okay? Mabao. Paano ito? Yung amoy ng kasalanan, amoy ng kasamaan, amoy ng tukso ng salibutan, paano? Nandito pa rin. Hindi ba kailangan maligo tayo sa pamamagitan ng words of God? Okay? Kailangan po natin suriin yung ating condition, spiritual condition ng spirito. Kaya dito, verse 18 po, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan, walang hanggan. Si Apostol Pablo, sabi po ni Apostol Pablo, hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. Paano po yun? Paano po makatingin po tayo sa mga bagay na hindi nakikita? Paano po makakita po tayo sa mga bagay na hindi nakikita sa ating mata? Meron po ba talaga yung mga bagay na hindi nakikita? So, meron yung mga bagay na hindi nakikita. Mas mahalaga po yun. Kaya sabi ni Jesus, sabi ng mga apostol sa Biblia, tingnan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Mas mahalaga po yun. Yung ating mata, yung ating buhay, ay sanay po sa mga bagay na nakikita. Kitang-kita yan, kita. Kaya mas maapektado po yung ating isip sa mga bagay na nakikita. Pero alam po natin, yung mga makalangin na bagay ay hindi nakikita. Ngayon po, yung hangin. Nakikita niyo po ba yung hangin? Hindi nakikita sa ating mata, pero nalalaman po natin may hangin ngayon. Dahil, yung ginagalaw yung mga puno. Mas mahalaga po yung mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos ay spirito. Wala siyang laman, wala siyang buto. Ang Diyos po ay walang laman, walang katawan. Ang Diyos ay spirito. Pero tayo, may katawan, may spirito.
Yung katawan, nakikita. Yung spirito, hindi nakikita. Kaya madalas po tayo nadadaya sa mga bagay na nakikita. Okay. Sana po, yung mga kapatiran dito, pagmastan po natin yung mga bagay na hindi nakikita. Yun po ang mas mahalaga. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 17. So, ito po ay panalangin ni Apostol Pablo. Okay? Kung may time po kayo, tapos kung tuwing nakikita nyo po yung panalangin ni Jesus, panalangin ng mga apostol sa Biblia, bigyan mo sila ng mas maiging pansin. Mapansinin po sila yung mga prayer ni Jesus, yung prayer ng mga apostol, kung ano talaga ipinapanalangin. Dahil yung prayer po nila ay dapat maging prayer natin. Hindi po yung sariling prayer, sana ganito Panginoon, sana ganito. Hindi po ganoon. Yung prayer po ni Jesus, yung sinabi ni Jesus sa kanyang prayer, yung sinabi po ng mga apostol sa kanyang prayer, ay dapat maging prayer natin. Yun po ang mas mahalagang prayer. Verse 17 po, upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay makaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayak sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Ito po yung prayer ni Apostol Pablo. Sana makaloob ang Diyos sa inyo ng kalusugan? Hindi po. Okay. Sana makaloob sa inyo ang Diyos ng magandang buhay sa lupa? Hindi po. O trabaho? Hindi po. Ito po yung panalangin po niya. Sana makaloob ang Diyos sa inyo ng Espiritu ng karunungan at pahayak ng isang ganap na pagkakilala sa Kanya, pagkakilala sa Diyos, at karunungan, wisdom, at pagkakilala sa Diyos. Sana kilalanin mo ang Diyos. Sana lumago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung prayer po ni Apostol Pablo. Dahil ito po yung blessing. Wisdom. Ano po yung wisdom? Wisdom? Kung may wisdom po tayo, so malalaman po natin kung ano ang mas mahalaga. Kung may wisdom. Kung may wisdom po tayo, malalaman po natin kung ano ang tama o mali. Kung walang wisdom, walang idea. Halimbawa po, yung mga minsan, di ba, yung example ito, yung bata, yung baby, mga 1-2 years, nandito, yung 10 pirasong barya, 10 pesos. 10 pirasong 10 pesos, magkano? 10 piraso, 10 peso. 100, di ba? 100. Tapos, isang papel, 100. Okay? Alin po ba pipiliin? Mas pipiliin ng bata? 10 piraso, di ba? 1,000 papel. 1,000. 10 pirasong 10 pesos. Ano po pipiliin ng bata? 10 piraso.
1,000, hindi nila alam kung gaano kahalaga ito. Hindi nila alam kung gaano kahalaga itong 1,000. Mga papel lang, papel. Papel lang siya. Pero 10 pirasong 10 pesos, marami. Kung walang wisdom, 10 pirasong 10 pesos, yun ang pipiliin nila. Ganun po ang nangyari sa ating Christian living. Yung mga walang wisdom, saan po sila tumitingin? Yung mga walang wisdom, tumitingin sila sa mga bagay na nakikita lamang. Pero kung may wisdom po, tumitingin po sila sa mga bagay na hindi nakikita. Alam na nila kung ano ang mas mahalaga. Magandang tingnan lang ito. Tingnan lang maganda. Magandang tingnan, masarap tingnan, delikado ito. Si Eva, asawa ni Adan, ay natisot po siya sa mga magandang bagay. Natisot. Di ba? Si Eva po natisot sa mga magagandang bagay. Nung nakita po ni Eva yung bunga ng pinagpabawal ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, kay Adan, huwag kang kumain yun. Sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak na mamatay ka. Yun ang sabi ni Adan kay Eva, mamatay daw. Siyempre, may dagdag doon. Okay. Mamatay daw. Kaya huwag kang kumain yun. Sabi ng Diyos sa akin, mamatay daw. Kaya si Satanas po, matalino siya. Okay? Si Satanas po, matalino po. Alam po niya kung saan po tayo mahina. Kung mahina ba tayo sa lalaki, kung mahina ba tayo sa babae, kung mahina ba tayo sa pera, kung mahina po tayo sa anak, alam po ni Satanas. Kaya yun po ang ginagamit po niya. Kaya lumapit si Satanas kay Eva muna, hindi po siya lumapit kay Adan. Kasi Adan po, mas matatak, mas malakas yung faith niya, strong. Kasi siya po ang direkta sinabihan ng Diyos. Pero si Eva po, daw, di ba? Hindi po siya nakinig ng direct. Kaya ang pinili niya si Satanas, si Eva muna. Lumapit kay Eva, ay ganito, ganito, ba? Sabi ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos na huwag mong kainin alinmang bunga? Parang binago niya yung words of God. Sinabi ba ng Diyos na huwag kang kumain ng alinmang bunga dito? Kaya doon po, sabi ni Eva, hindi. Pwede na. Di ba isa-isa? Pero, sabi ng Diyos, baka mamatay. Baka mamatay. Doon po, natisot si Eva. Nung nakita po ni Eva yung bunga, magandang tingnan, di ba? Masarap tingnan. Parang magiging matalino ako. Magiging honor ako. Matalino. Kaya, nakalimutan po niya ang salita ng Diyos dahil sa mga bagay na nakikita. Tandaan po natin yung mga kapatid, yung Christian living po, yung buhay po natin ay choice. Yung buhay po natin ay choice sa pagitan ng dalawa. Okay? Ano pong dalawang ito? Nakikitang bagay, hindi nakikitang bagay. Okay? Ginagamit po ni Satanas yung mga nakikitang bagay. Pero yung blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin ay hindi nakikitang bagay. Dahil walang hanggan yan, walang hanggan. Yung mga bagay na nananatili magpakailanman ay hindi po nakikitang bagay. Dahil walang hangganan yan, walang hangganan. Ephesians chapter 1 verse 18 po, makaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ang pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Verse 18, yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso
upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya. Sana ang Diyos magkaloob sa inyo ng karunungan at pakakilala upang maliwanagan, yamang naliwanagan ng inyong mga mata ng puso. May mata sa puso. Nakita nyo? Mga mata ng inyong puso. May mata sa puso. May mata dito. Okay. May mata dito, may mata sa puso. Anong mata ito? Mata ng pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya, makakakita ka. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka makakakita. Ano po ang nakikita ninyo? Yung mga problema lang, nakikita lagi? Doon po ba sumasakit yung ulo mo lagi? Yung mga problema? Siyempre po, walang taong walang problema. Yung buhay ng tao po ay punong-puno ng problema. Pero, kung problema lang tinitingnan mo lagi, kawawa naman. Itingin natin yung ating mata sa langit. Sana, ito ay mangyari sa atin sana. Ito rin po yung prayer ko para sa aking sarili. Ito rin po yung prayer ko para sa inyo. Sana ang Diyos ay makaloob sa atin ng karunungan at ganap na pagkakilala sa Kanya upang maliwanagan yung mga mata sa ating puso at makakita ng tatlong ito, ano ang pag-aasa sa kanyang pagtawag. Ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana. Ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan? Tatlong bagay, di ba? Ano ang pag-asa? Ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag? Purpose. Meron pong promise. Meron pong promise na kung ano ang ibibigay ng Diyos sa atin sa langit, pag-asa. Kung ano ang mangyari doon sa langit. Kung ano ang purpose ng Diyos. Sana makita po natin yun. Kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana. Kayamanan sa langit, hindi po dito sa lupa. Okay? Kayamanan sa ating pananampalataya. Kayamanan sa Diyos. Kayamanan. Kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Power, kapangyarihan ng Diyos. Di masukat na power. Sana babuksan yung ating mata. Kaya, di ba yung ating mata, di ba tumitingin sa tao, tumitingin sa mga bagay, tumitingin sa mga problema, di ba? Pero bakit kailangan po natin yung prayer? Sa prayer po, si Jesus ay nagtungo sa ilang sa madaling araw. Doon po siya nag-pray. Sa prayer po, ano po yung iniisip sa prayer? Iniisip po natin ang Diyos. Kasi ang Diyos po yung kausap natin sa prayer. Sa panalangin po, sino po yung kausap? So, nanalangin po ba tayo? Ang Diyos po ay kausap natin. Walang iba. Hindi po yung barkada, hindi po yung kaibigan, hindi po yung pamilya. Yung ating buhay po ngayon, yung kausap po natin hanggang ngayon, pamilya, kaibigan, yung katrabaho. Pero ano po yung prayer? Sino po yung kausap po natin sa prayer? Ang Diyos. Ang Diyos po ang ating kausap.
Kung meron po dito na hindi pa nag-pray, so mag-try po kayo. Mag-try po kayo manalangin sa Diyos. Anytime, anywhere, okay. Habang nagalaba, kausapin ng Diyos. Habang nag-drive kayo, kausapin mo ang Diyos. Habang nagluluto, kausapin mo ang Diyos. Itabi mo na yung cellphone, Lumapit ka sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Yung problema mo, ipaabot sa Kanya. Yung puso mong salamat sa Diyos, parating sa Kanya. Salamat sa Diyos. Okay. Nahirapan ako, Panginoon. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng kalakasan upang madaig ang tuksong ito o pagsubok na ito na dumarating. Bigyan mo ako ng wisdom sa daming mga choices kung ano ang mas tamang gagawin, kung ano ang mas tama. Kausapin natin ang Diyos. Balik po tayo sa Marcos chapter 1. Verse 38, sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatikbayan upang ako ay makapangaral din naman doon sapagkat dahil dito ako ay naparito. Dahil dito, ako ay naparito. So, kung pumupunta po sa ibang bayan, ibang mga lugar, siyempre, pagod po yung paa, di ba? Pagod po yung paa. Oh. Yung kabataan po sa kayo young adults, high school, di ba? Before Bible seminar, so street evangelism tayo, street evangelism. Malapit lang dito, di ba? Pero kaya ba natin pumunta sa bayan? Kaya ba natin lumakat hanggang sa bayan? Sa kanilang panahon, walang commute. Ano lang po yung ginamit nila noon? Lakat lang, lakat. Lakat lang sila. Si Jesus, yung alagad niya, walang tricycle dito. Walang jeep. Walang service. Lakad lang sila. Lakad. Sabi niya, pumunta tayo sa iba pang mga bayan. Paano? Walang service? Lakad lang tayo, lakad tayo. Malayo. Okay. Buong Galilea. Sabi dito, verse 39, nagpunta siya sa buong Galilea. Buong Galilea. Anong sasakyan dito? Wala. Lakad lang. Pero nagpunta siya sa buong Galilea. Kaya, ang ganda ng paa ng nagdadala ng mabuting balita. Paa po ang ganda. Maganda po yung paa. Yung evangelism po, yung salvation, hindi pwede sa bibig lang. Sa bibig lang, madali lang. I-send yung link, tapos tawag o text lang, makinig ka ng Bible seminar, makikinig pa sila? Hindi. Dalawang sisters na galing sa Quezon North Church ay nagpunta sila sa barangay Batangas City para manood po yung kanyang tatay at kapatid ng Bible seminar. Una po, ang ginawa po nila, send ng link. Tapos tawag lang. Makinig ka ha, Bible seminar ito, mahalaga, makinig ka, link lang send. Nakinig pa sila? Hindi po. Kaya yung ginawa po nila ay nagpunta sa Batangas City.
Nag-stay po doon sa Batangas City, mga ilang araw. Siyempre, malaking gastos. Pamasahe, tapos ilang araw, walang trabaho. Nag-focus po sila sa Bible Seminar. Nakinig po sila ng Bible Seminar sa USB. Kasi may nagpunta. Kung walang nagpunta, makikinig pa sila? Sa tingin nyo, kung walang pumunta sa kanila, makikinig pa sila? Hindi po. Bakit nakinig po sila ng Bible Seminar? Dahil may nagpunta sa kanila. Evangelism po ay ganun po yung paraan. Nakita po nila yung puso ng nagpunta. Bakit nagpunta sila dito? Para sa akin. Anong meron? May question po sila. Anong meron? Bakit nagpunta sila dito? Pwede tawag lang. Pero bakit nagpunta sila dito? Anong meron dito? Kaya doon po, kumilos, doon po nabuksan yung kanilang puso. Nakinig po sila ng Bible Seminar, ay naligtas. Kaya nagpunta din po kami, bumisita din po kami, at bumisita rin po kami, naka-counseling ko po. Okay. Kailangan pa yung follow-up. Kailangan din po yung follow-up na vegetation at follow-up na Bible Seminar. Pumunta po tayo sa Gawa chapter 5. Gawa chapter 5 verse 4 chapter 5 verse 41. Gawa chapter 5 verse 41. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa Panginoon. Dito po, ano daw, nagalak sila, diba? Natuwa sila. Natuwa sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa Panginoon. Anong nangyari sa kanila? Verse 39. Verse 40 po. Verse 40. Sila ay napaniwala niya nang maipatawag nila ang mga apostol. Hinagupit sila, inutusang huwag na magsalita sa pangalan ni Jesus at sila ay pinalayas. Anong nangyari sa kanila? Hinagupit sila. Hinagupit sila, tapos binigyan sila ng warning. Huwag na kayo mag-evangelize. Huwag. Okay. Hinagupit sila, tapos binigyan sila ng warning. Huwag. Takot. Pero anong nangyari? Natakot pa sila o nagalak sila? Natakot po sila, umatras dahil hinagupit sila, tapos binigyan sila ng warning. Huwag ka nang magturo. Huwag ka nang mag-evangelize. Natakot po sila, nagtago po sila. Hindi po, nagalak sila. Anong uri ng galak po ito? Hinagupit sila, pero nagalak po sila. Anong uri ng kagalakan po ito? Siyempre, sakit sa katawan, hinagupit. Itong kagalakan po ay hindi po galing sa nakikitang bagay. Yung kagalakan nila ay hindi po dahil sa magandang kondisyon sa buhay. Hinagupit sila, ha? Pero nagalak po sila na ituring na karapat-dapat magtiis. Kasi po ganitong pag-uusig, ganito po yung pagturusa, hindi po basta-basta ibinibigay ng Diyos. Okay? Yung mga batang Kristiyano, hindi po binibigyan ng Diyos ganitong pagsubok.
Kung hindi pa ready yung kanilang pananampalataya, hindi po ibinibigay ng Diyos ganitong pagturusa. Kaya nagalak po sila. Bakit? Sabi nila, ay itinuring ng Panginoon na kami ay ready na. Karapat-dapat na sa ganitong ministry. Salamat sa Diyos. So, verse 42, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Araw-araw. Ano daw ginawa nila? Nagturo, nangaral. Hindi sila tumigil. Templo. Okay. Isang sinagoga, meron po silang, ginamit po nila yung sinagoga o templo. Okay. Diba sa panahon po nila may templo sa Jerusalem. Kaya doon po maraming tao sa templo. Kaya araw-araw sa templo. Tapos, sa templo lamang po, nagturo sila? Hindi po. Sa bahay-bahay. Bahay-bahay. Anong commute? Anong sasakyan? Lakat lang sila, lakat lang. Araw-araw. Chapter 17 po. Chapter 17. Acts chapter 17. Acts chapter 17, verse 17. Chapter 17, verse 17 po. 16 muna po. Samantalang siya ay hinihintay ni Pablo sa Atenas. Siya ay labis na nanlumo nang makita niya ang mga lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Verse 17, kaya sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipak sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nakataong naroon. Nandito na po dito sa Athena, sa bansang Greece, nagpunta si Pablo sa Greece, Athens. Pag pumunta pa kayo sa Greece, Athens, so punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Dami po ng mga Diyos-Diyosan doon. Okay? Mga Parthenon, mga Zeus, okay? Mga Bacchus, okay? Aphrodite. So, daming mga Diyos-Diyosan, Poseidon. Kaya nagalit si Apostol Pablo, nagalit. Paano ito? Anong nga rin ng lungsod ito? Punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya anong ginawa ni Pablo? Sa sinagoga. Kahit sa Greece po ito, pero meron pong sinagoga. Sinagoga para sa mga Hudyo, nandoon. Kaya doon po sila nagtipon-tipon, parang, kung may Hudyo, kung saan-saan sa ibang bansa, nagtayo po sila ng sinagoga para doon po sila meron ng meeting, mga para sa pagtuturo ng mga script, kasulatan, sinagoga. Yun po yung ginamit ni Apostol Pablo. Sinagoga, nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipak sa kabanalan. Nakipagtalo, ibig sabihin, so nagkaroon pa ng discussion. Hindi po yung mga away, discussion. Bible study. Tapos, sa pamilihan. Ano po ito, pamilihan? Yung pamilihan po ito ay market. Okay. Market, palengke. Nagpunta si Pablo sa mga lugar kung saan maraming tao. Okay. Sa pamilihan, sa araw-araw, sa mga nakataong naroon.
Kasi sa ibang bayan, si Pablo po wala pong kilala. Wala pong kilala sa Greece, Athens. Kaya ang paraan ginawa niya, sige, pupunta ako sa sinagoga para makausap doon yung mga Hudyo. Pupunta ako sa palengke para makausap yung mga hentil doon. Griego. Araw-araw. Anong commute? Ginamit ni Pablo? Lakad lang. Lakad. Ang ganda ng paa ng nagdadala ng magandang balita. So, ito po yung purpose natin. Ito po yung purpose ng buhay natin, araw-araw. Okay? Kailangan po natin isipin araw-araw kung paano ibahagi ang magandang balitang ito sa mga mahal ko sa buhay. Okay? May tanong po ako sa iyo. Meron ba kayong mahal sa buhay? Meron ho ba kayo? Mahal sa buhay? Yes. Ligtas pa silang lahat? Yung mga mahal mo sa buhay, ligtas pa sila lahat? Mahalagang tanong po yan. Ligtas po ba yung mga mahal mo sa buhay? Kung hindi pa ligtas, marami pa. Sa totoo lang, marami pa. Okay. Bakit? Bakit hindi ka nag-evangelize sa kanila? Bakit nabubuhay pa tayo parang wala nang dapat maligtas? Bakit nabubuhay po tayo parang wala nang dapat maligtas? Ligtas ba lahat ng mga minamahal po natin sa buhay? Dapat isama sila sa prayer mo muna. Okay? Isama sila sa prayer para kumilos po tayo. Okay? Kung mayroon po tayong project, kung mayroon po kayong project yung mga kabataan, dapat gumawa ka dapat mag-set muna ng goal. Goal muna, goal. Okay? Tapos, action plan. Bakit walang action plan? Dahil walang goal. Kung may goal, dapat action plan. Tapos, evaluation. Marunong po tayo sa mga ganong bagay sa lupa. Sa project sa school, sa trabaho. May idea po tayo doon. Magaling po tayo. Pero, ito po ang mas mahalagang project. Paano ma-evangelize sa kanila. Iba-iba yung sitwasyon nila. Kaya dapat iba rin yung approach natin sa kanila. Dapat pag-aralan po natin silang mabuti. Yung mga target po natin sa yung evangelism, yung target po natin, dapat pag-aralan po silang mabuti. Para malaman po natin kung ano ang mas magandang approach sa kanila. Ay, Pastor, matigas yung ulo. Ayaw nila. Pero mahal pa rin sila minamahal natin pa rin sila. Minamahal sila natin. So, normal po yan. Normal po yung reaction nila, response nila. Ayaw sa una. Ayaw. Matigas sa una. Pero, hindi po yan problema. Tuloy-tuloy tayo. Dahil minamahal po natin sila. So, katulad po nung ginawa ni Jesus, okay? Si Jesus mismo, pumunta siya sa buong Galilea. So, limitado po yung boundary dahil sa panahon po nila, walang ganitong internet, walang commute, lakad lang. Kaya, maliit po yung boundary nila sa una. Okay? Si Jesus, kaya Galilea lang. Okay? Pero ngayon po,
mas maluwak po yung boundary po natin. May sasakyan tayo. Tapos, medyo ginagamitin po natin yung mga internet. Okay? Kaya mas maganda po, mas maraming mga sandata natin ngayon. Sandata ngayon. So, paki-check-in po natin yung ating prayer request. Okay? Kung sino ang dapat kong isama sa prayer ko. So, check-in po natin. Sino ang dapat isama sa prayer ko. Tapos, pag-aralan nyo po sila. Tapos, gumawa po tayo ng action plan. Action plan. Anong gagawin ko? Katulad po ng sinabi ng isang mayamang hangal, anong gagawin ko? Gigibain ko yung dating kamalik. So, kailangan din po natin gibain yung dating isip. Kailangan din po natin gibain yung dating pamumuhay. Gigibain. Tapos, magtayo din po tayo ng bagong plano. Okay? So, kung gano'n, sasabihin ng Diyos sa atin. Sasabihin ba ng Diyos sa atin, hangal ka? Hindi. Okay? Matapat ka. Mabuti ang ginagawa mo. Gagantimpalain kita. Kaya sana po tumingin po tayo sa mga bagay na hindi nakikita, na mas mahalaga, mas maluwalhati, yun ang gusto ng Diyos ibigay sa atin. Okay, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng mahalagang mensahe para sa amin. Nakita po namin, Panginoon, kung paano nang aral si Jesus Kristo habang buhay pa siya sa mundo. Nakita rin po namin kung paano nang aral yung mga apostol. Bigyan niyo rin po kaming ganong hangarin sa aming puso, at bigyan niyo po kami ng karunungan at katapangan sa aming puso upang may pahayag po namin itong ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay at sa mga minamahal niyo pong kaluluwa dito po sa yung bayan ng Tanawan. At palawagin niyo po yung aming yung boundary hanggang sa buong Batangas at sa iba't ibang lugar. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay, awitin po natin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor Choi, sa Words of God. Bago po tayo magtapos sa ating Sunday sermon, umawit muna po ulit tayo ng isang awit papuri para po sa Panginoon. Ang ating pong awitin ay matatagpo po sa ating hymnal sa page 270. Page 270 po. We will keep our faith alive. Kung nandyan na po tayo, sabay-sabay po natin awitin. Gathered here within this place, we can share in God's redeeming grace. There's no room for doubt or fear. We can feel His presence here. As we face His passing day, we will
serve and honor and obey. And if all shall start today,